Kaprobinsya, nasa Ayungon tayo ngayon. Galing tayo ng Bais. Yan, tuloy yung trabaho namin dito. Hindi pa kami tapos at medyo matagalan tayo dito. Siguro sa sunod na linggo balik pa tayo dito, kasi dalawa lang yung nagtrabaho. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, nagpapintura po tayo sa loob. Simulan na to sa nakaraang araw. Dito na po yung resulta dito sa sala namin. Ayan. Maganda na, tingnan. Pero marami pang kalat, hindi pa namin naligpit lahat. Operasyon na lang namin yan. Ito na po ang resulta sa ating bahay. Tapos sa loob ng kwarto, papinturahan din natin. Ito po. First coat pa lang yan. Primer pa lang yan. Tapos ito po, lagyan pa ito ng patching compound, yung mga biyak-biyak, para matanggal at saka hindi maklaro yung mga liki-liki ba. Maganda na sana yung bahay natin mga kaprobinsya, pero hindi po kami ang titira dito. Kung matapos na to, paupahan po natin to. Pati dito sa kwarto, sa kabila, pininturahan din. At pati dito, and namimiss na ni Jojo na mga ng kumpay. Namimiss na niya si Bro Bonifacio at si Dodong. Dito sa si Rambo yun. Si Rambo, namimiss na si Rambo. Dito muna siya na-assign sa Ayungon. Nawala magdiha. Nagwapo rompot. Tupong ka. Yung pituan natin CR, palitan natin yan. Guba na nata, gabok na. Oo. Pinalay Malay ko ano. tangtang siya. Isla naman dyan. Isla nagbago no? Kaya Oo. pero ang jam, pero maintain na. Maintain na naman eh. Pinaka kuha naman. Nakamasa na. Oo. Ito, papinturahan din natin to. Saka kung sakaling may matira pang pintura, pwede din yung kasami, pinturahan din. May pintura na yan pero luma na. Siguro kailangan pa tayo ng mga 1 linggo dito bago matapos yung pagpintura dyan sa loob. Medyo malaki pa yung gastos natin mga kaprobinsya, basta bahay yung pag-usapan natin. Sa bakod pa lang natin, medyo malaki na yung gastos natin. Pero okay lang kasi may umupa naman sa ating bahay. Wala lang ang problema. So abangan niyo po sa sunod na mga video natin. Siguro pag mag-video tayo ulit dito, yung harapan mapinturahan na. Kahit hanggang dyan sa beam lang, kasi napakataas yung andun na. Ngayon po mga kaprobinsya, uwi naman tayo. Pero Bais lang muna tayo. Doon tayo matulog. Ganun yung trabaho natin dito, busy tayo. Vice versa, balik-balik. Pero
pag matapos yung bahay natin, yung pintura dyan, at ma-sit up na natin lahat, kaya tayo palagi pumunta dito sa Ayungol, paminsan-minsan na lang. Sa ngayon, pabalik-balik pa tayo kasi hindi pa natapos yung papapintura natin sa loob. Kailangan naman natin bisitahin yung mga kasama natin dyan, sila si Jojo. At sana sa sunod na mga araw, patapos na yan, para next year na naman. At may mga requirements pa pag may umupa sa bahay natin. So kailangan pa natin mag-look at ng mga permit. Sa ngayon, yung inisikaso natin yung occupancy permit, at yung bahay natin po ay residential, so kailangan pa i-convert into commercial. Tapos next year, by January, magkuha naman tayo ng space rental. Yan po ang mga requirements para magpa-upa tayo ng bahay, basta commercial. Kasi yung bahay natin po may umupa na, pero hindi pa kami nag-sign ng contract. Hinihintay pa na makakuha tayo ng requirements doon sa munisipyo. At sa mga nakaraang araw pa natin yan tinrabaho, pero nagkataon na wala po dyan yung engineer na magpirma. Tapos pinatrabaho natin kay Consial Joseph de las Alas, yung kaibigan natin, barangay councilor dyan sa lungsod, sa poblasyon. Ngayon naman, wala naman daw yung mupirma sa fire. Kasunod na araw pa daw pumasok. So naantala naman yung pagkuha natin ng dyan, ng occupancy permit sa fire. Yan po ang proseso. Buti na lang mga kaprobinsya, yung bahay natin nung napagawa natin yan, nakalukat tayo ng permit, building permit, or kinuhaan natin. Mahirapan tayo gusto pag hindi pa natin kinuha ng building permit. Nung tininan ko po sa ating building permit, matagal na yung bahay natin na napagawa, nasimula natin. Hanggang ngayon hindi pa tapos, pero pintura na lang yung kulang. Year 2013 pa namin pinagawa yung bahay na yan, after lindol. Kasi year 2012 nagkaroon po ng lindol dito sa amin, at isa po ay yung bahay namin na tinamaan. Pag napapansin nyo po sa likuran, may lumang bahay po. At sa mga panahon na yon, busy pa tayo sa pagnegosyo ng kupra. More than 10 years na yung bahay natin, pero mukhang sariwa pa rin sa aming mga alaala kung paano namin yan sinumulan, kung gaano kahirap matayo yung bahay na yan. Grabe. Kaya naisipan ko po mga kaprobinsya na hindi na ako makapagawa pa ng ibang bahay na ganyan kalaki sa bahay natin ngayon. Kasi napakamahal na ng materialis ngayon, napakamahal na ng labor. Yan po ang disadvantage pag magpagawa tayo ng mga bahay ngayon, or magpagawa tayo ng building. Napakamahal na po ng mga building. Grabe. Hello mga kaprobinsya, si Kapitana nagpaganda. Yan. Hi. At yung artist ba yung tawag dyan? Good morning, yeah, hairstyle. Hairstyle artist, si hair artist si Jomar Berondo, located at Bay City, Negros Oriental. Sa mga gustong magpariban dyan, magpakulay, pag-follow na lang Jomstats sa FB at Jomstats sa TikTok. TikTok. Instagram, Jomstats pa rin. At yung sponsor, si Mrs. Hi, kaprobinsya. Pati si Nang Gina. Nang Jen, pakita natin yung buhok mo. Nagpariban din si Nang Gina. Nagpaganda. Nagpaganda. Pamasko ko Kahit sa wala dito si Kuan, Nonggil. Nonggil, kumusta ka na dyan? Shout out kay Beverly Alexis, watching from Dubai. At mamaya darating pa si Gonzala. Gonzala. Yan po, habang tinatrabaho yung buhok ni nanay, nanood ng video. Kaprobinsya. Sa probinsya. Naalala naman niya si tatay kasi andyan si tatay. Hi, Oman. Si Oman. Shout out kay Oman. Shout out ako. And Chocolate. Shout out din ni Ma'am Star, watching from Canada. Hi, Ma'am. Ma'am Star at Kay Boss Sir Russell Jan Russell Sparsia. Jan. Shout out din kay Ma'am Alice Kibod at Sir John Kibod, watching from Davao.
Ayaw pala may kaon, upakoy. Kaya ayaw may kumasilot. Tatay, oh. Yan lang po yung mga alaala niya na naiwan, oh. Mga moves niya. Birahe, tay. Ito sa kuhan, ito sa kaayo ano sa energy sa ano. Oh! Pwede sa kabito. Hala, ganda. Wala si Jomar. Tara, si Jomar, oh. Pakinom na dito ako ano. Gamit ito baso, hindi kainom na, Diyos. Magpakulay tayo. Yan po sabi ni Mrs. Request ko to ni Mrs. mga kaprobinsya. Pero nangitim po tayo sa trabaho doon sa bundok. At saka doon sa Ayungon. Palaging nag-drive ng motor. Napakainit. Lalo na doon sa Ayungon. Kaya nangitim tayo ng stop. Nanay, oh. Gumanda na ng gusto. Lalong gumanda si nanay. Delikado mo ni. Delikado ni. Ano, wala na nalunod na sigura. Konsihala time. Yan. Hi. Salamat sa libre. Sponsored by. Sponsored by Camera Woman. Yeah. Thank you. Sa maagang pamasko. Si Kapitana umuwi na. Kasi alas 7 pa daw. Alas 7 man, nandito. Nandito na. Napaka-excited ni Kapitana na makulayan yung buhok niya. Para sila. Oh, Lapad ginawa niya. man niya. Ganing hara. Kapit na ikaw ang hulong din sa may plancha na. Mga kaprobinsya, andito naman tayo ngayon sa area to. At inatake naman kami ng sawa. Bumalik. Hindi siya nakuha sa ating lambat. Tapos nadali naman yung dalawang pabo. Napakasayang po sa ating dalawang pabo. Pero sabi ko po mga kaprobinsya, yung sawa na yan, may araw lang yan sa amin. Yan po ang sabi sa ating mga kasama dito. Tuwing gabi, nilagyan namin ng lambat yung ating kubo dyan. Pinaligiran namin. Para kung sakaling bumalik siya ulit, may chance na mahuli siya. Yan po. Yan po yung lambat na nilagay namin. Pinaikutan namin. Pero nadali na po yung isa nating gansa at saka dalawang pabo. Mga malaki na po yung nadali ng mga kaprobinsya. Yan. Kaya kung sakaling gusto niya pumasok dyan sa may mga butas, may chance po na makakapasok yung kanyang liig. Pati dito. Pero kung umakyat sa dyan, hindi siya mahuli. Pero dito, pag pumunta siya dito, yan, sigurado tayo na masangit siya dyan. Yan lang po ang ating gagawin. Kung nakaligtas siya sa unang pagkakataon o pangalawa, so sigurado tayo pag magpumilit siyang pumasok dyan, tapos may lambat tayo na nakalagay, hindi siya makawala. Napakasayang sa ating dalawang pabo. So sa ngayon, sunod-sunod na po yung pagkamatay sa ating gansa at saka pabo. So sigurado po kami na bumalik siya kasi hindi siya nakakain. Ano lang, parang napatay lang niya yung ating pabo at saka gansa. Hindi niya nalunok. Sinubukan sa niya lulukin yung pabo pero hindi niya nakayanan dahil sa laki. Hanggang liig lang siya. Basang-basa po ng laway yung liig ng ating mga
pabo na namatay. Nag-chat po tayo sa ating kumpare para sa sunod na araw hahantingin namin yung sawa na yan. Kasi pag hayaan namin sa dito, okay lang sana pag isang beses isang buwan. Pero ngayon po sa loob ng isang linggo, 3 po yung nadali sa ating mga alaga. Ang kinabahala po natin, baka atakihin naman yung mga kambing natin dyan na mga maliliit. Tapos may mga baboy pa tayo, may mga biik pa. So napakadelikado. At ngayon lang to ulit na nangyari pagkalipas ng mga ilang buwan na sunod-sunod na po yung pagkamatay sa ating mga alaga. At sigurado po kami na sawa yung dumali. Kasi yung liig basang-basa po na parang laway ng sawa. Eating time sa ating mga alagang baboy. Dalawa. Yung dalawa dito. Ang sino natin yan? Yung mga maliliit ba? Yan po ang ating mga baboy. Napakadali lang naubos oh. Sa feeds. Yung isa oh. Humiga agad. Gusto nang matulog. Parang baboy. Baboy yun. Sa ngayon po mga kaprobinsya, simula nang tumaas yung presyo ng baboy. May nag-chat na po sa atin. 170 daw per kilo as of now. Tapos yung mga baboy natin hindi pa pwede ibenta, mga maliliit pa lang sila. Siguro nasa mga 50. Yung mga malalaki 50 kilos pataas. Wala pa siguro naka 60 dito. Sa ating estimate lang. Pero kung sakaling ibenta na natin sila, kiluhin muna natin. Magkilo muna tayo ng isa para ma-estimate natin kung ilang kilo yung isa sa kanila.
Katulad sa ating ginawa dati, na inakala natin na mga maliliit pa lang. Tapos ang ginawa natin, nagkilo tayo ng pinakamaliit at nagkilo din tayo ng pinakamalaki. Kasi dito po sa amin, hindi na po pwede pag maglagpas 100 kilos na yung baboy. Sasabihin naman nila na overweight daw. So mura naman yung presyo. Tapos pag 80 pababa yung kilo, mura din. Kasi bracket po yung style nila. Bracket. Yan po ang sistema. Dati nakabinta tayo ng 175 per kilo. Yung 80 pataas. Paborito ng kumprador na bilhin, yung baboy na nasa 80 to 90 kilos. Yan po ang paborito nilang bilhin. At yung mga baboy natin, mga bata pa yan. Batang bata pa sila. Pag umabot na sila ng 3 buwan mula sa pagwalay natin, magkilo tayo ng isa para malalaman natin kung ilang kilo na yung baboy natin. Yung mga inahin natin mga kaprobinsya, may isa tayong inahin na parang nagpahubag. Yung hybrid din natin. Pero try po lang natin yan. Kung hindi siya mag-ingay, so baka hindi na siya naglandi. Pero yung isa dito, lagpas 21 days na to. Pero kung sakaling maglandi siya, so ibig sabihin, hindi siya nabuntis, yung ini-ay natin siya. Maayos naman yung pagkasumpit natin. Pero ganun siguro. O baka hindi natin nakuha yung timing sa kanyang paglandi. So obserbahan lang natin mula ngayon kung mag-ingay siya na parang naglandi. Kasi dati po, nung ini-ay namin siya, nagtaka po kami sa kanya. Inakala po namin na hindi siya buntis. Kasi palagi lang namumula yung ari niya. Namumula yung ari niya tapos malaki. Namaga. Nagpahubag siguro yan. Usubahan lang natin. Pero at least naglandi siya agad. Hindi tayo pinaasa ng mga isang buwan. Kung sakaling naglandi siya. Pero malalaman lang namin yan kasi yung baboy na yan, pag siya ay maglandi, mag-ingay po siya. So usubahan lang natin yan. Yung inahin natin. Kung sakaling maglandi siya, bibili naman tayo ng similya. Nagsilos yung mga ginya o bingala. Kung bakit malakas lumipad yung mga kalapati natin. Kasi tumingin sila habang lumilipad yung mga kalapati natin. Habang lumabas sila. Ayan o. Ayan. Nag-ingay sila ng gusto. Sa mga nakaraaraw po, nakawala yung bingala natin na may sisiw. Nahuli na namin. Pati yung nanay niya. Hindi pwede pag hayaan na namin sa labas. Kahit sino lang yung sundan nila. Hindi katulad ng manok na alam nila kung sino yung nanay.
Nung una mga kaprobinsya, bayawak po yung umatake dito sa ating mga sisiw. Yun po yung mga sisiw na inatake niya, pero ngayon malaki na. At hindi po mailap, napakadali lang hulihin. Yan. Pero yung bayawak, pag yun po ang umatake, araw, so madali lang natin silang makita. Hindi katulad ng sawa, na umatake yung sawa, tanghaling gabi, tapos lalo na pag may ulan, yan po ang time na lumabas yung sawa o kumain. Base po yan sa ating experience dito. Pag may mahinang ulan o mahinang baha, expected na po namin yan na may sawa na pumasok. Pero yung sawa na yan, ang tingin namin yan, may araw lang siya sa amin. Dito po sa amin, marami na rin kaming bayawak na nahuli. Yung mga kapitbahay namin, hinuli din nila yung bayawak. Yung mga sisiw na to, anak pa to sa ating tandang na nawala. Ang palatandaan namin, yung tapay niya ba? Yung pasong, yung tapay niya. Lapad, yung tapay. Yung pag-alaga natin ng manok dito, lang, sideline lang to, na para pangulam pag gusto natin kumain ng manok. Para pangulam lang pag gusto natin kumain ng manok, may mahuli tayo, may madampo tayo. Hindi na tayo kailangan pambibili. Ganun lang. So hindi na tayo mag-target na makabinta pa ng marami. Si Palo, lumapit agad si Palo na nakakita siya ng balde. Halo. Ay, parang ngay luha. Yan po ang maganda mga kaprobinsya sa kumain ng feeds or kupramil. Hindi mamayat ng gusto kahit babad pa sa trabaho. Ganun po si Palo. Napakadali lang natin mapataba yung kalabaw basta malakas kumain ng feeds mga kaprobinsya. Pero pag hindi kumain ng feeds tapos kulang tayo sa mga napier, yan po ang mahirap. Pag budget lang yung napier natin, hindi natin mapataba agad. Pero si Palo po hindi po tayo magkumpiyansa sa kanya. Kasi minsan nanawag to. Lalo na siguro pag nasa husong edad na siya or wala siyang trabaho. Pero katulad ni Palo na babad siya sa trabaho, hindi siya masyadong matapang, hindi siya masyadong agresibo. Wah! Hop! Oy! Ay, hurot naman di. Ay, akala ko mayroon pa. Hindi na pa, akala mo niyang, sa bigat mo. Tapos na siyang kumain, inubos na siya. Lumapit na siya sa kumpay na para sa kanya. Yan. Sa may kumpay doon. Yun po ang kainin ko. Very good guys si Palo. Good boy. Good job. Good job Lo. Yan po ang gusto ng mga kalapate palagi makalabas para makakain ng mga buhangin at saka mga maliliit na bato. At makakain din sila ng mga damo. Rambuan dito. Binigyan na namin siya ng kumpay. Hindi na namin siya pinakawalan. Pag hindi natin siya itali,
sigurado po tayo na mamatay yung mga napier. Pag mga napier na yung ipakain natin sa kanya. Pero sanay naman siya kumain ng tubo. Kainan na po mga kaprobinsya. Kalabasa, gulay, paborito ni Dodong. Panabot. Dong. Sakto gina Dong. Parang tisoy Dong.